Babayaran kita mamaya. Okay. Hindi mo malilimutan na nakabakan. Bahala lang siya. Ayan.
God, hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo papasimula na sa ating buwan ng wika ay natatlagpas na ng Agosto. So, tayo po'y papasimula na sa ating gawain, ating drama at ating concert. At meron tayong nakahandang mga line-up para sa ating activity. So, bago po tayo magsimula ay tayo mananalangin muna. So, tayo po'y lang ay tumayo. Manalangin lang. Praise God. Ang panalo, ang Panginoon sa lahat o Diyos, kami Panginoon, ay lumalapit sa iyong banal na trono. Dalangin, Panginoon, ang pagsama mo sa gawain ko, Panginoon nga, magiging kalakasan, magiging inspirasyon sa bawat sa Panginoon, ito ang isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo mga kakuna, bago tayo pasimula, meron po tayong testimony na isang kabataan, babae, at i-share niya kung ano ang ginawa sa kanya ng Panginoon. At natawagan ko at kapatid, Sister Charlie May. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Maraming salamat po first sa pagpunta nyo at sa pagkikinig nyo. Ayan. So first, gusto ko lang mag-testimony muna ng buhay ko before ako nakakilala at talagang binaguhigan yung buhay ko. So before, nagsisimba na talaga yung family ko here in Padre House, but they just, naghiwalay sila. Tapos, ayun, nawala ako sa church din. And after that, muling may ginamit ang Panginoon at muli ako nakabalik sa Kanya, nakakilala ako, muli ko natagpuan ang aking pastor at ang kanyang sambahayan na tumulong sa akin. At kaya ngayon, nagpapatuloy ako na nagsisimba at hindi ko naman masasabi na perfecto na agad na talagang banal, pero syempre may mga dumadating pa rin na nagiging pasaway. Pero thank God kasi patuloy niya akong pinagpapahala pero hindi mo lang sa buhay at ginagabayan sa lahat ng bagay na ginagawa ko. Kaya ang masasabi ko lang is, you don't have to believe, you just have to understand. Kumbaga, just believe in God, then yun talaga. And also, lahat ng bagay na ginagawa natin, katulad ko, lagi lang involved si God, kaya talagang nagpapasalamat ako. Even sa super liit na bagay na nangyayari sa buhay ko, super liit na pagpapala, talagang super thankful ako kay God, and I hope na mas mapalalim pa, lagi ko rin yung pinag-prepare na mapalalim pa yung pagkakilala ko at yung pananampalataya sa Kanya. Kaya, ayun, maraming salamat. Hindi kayo nagkamali na pumunta sa gawain na ngayong gabi. Maraming salamat po.
Sino mahilig sa banda dito? Ay, wala. Rock and roll. Meron pa tayong kasunod na lineup na bago tayo ay awit pa sa Panginoon. Awit sa Panginoon at ipapahid sa inyo ang mga tugtugin nito. Meron po sa patotoo sa ating kapatid bago siya nakakilala sa Panginoon, may mga pagsubok at may mga pagsusulit na nangyari sa kanyang buhay. Katawagan po aking kapatid, Brother Eldan. Magandang gabi sa ating lahat. Gusto ko lang magpaturo sa bawat isa kung paano binago ng Diyos ang aking buhay. Una pa lang, nung ako'y nag-ikot noong 2021, dito sa church na to, nakakilala kami dahil sa isa naming kaibigan na hindi kaya kami na mag-ikot sa Panginoon sa unang pagdala namin dito sa gawain ng Diyos. Parang kakaiba. Kala mo parang nasa langit ka na. Amen? Habang tumatagal sa pag-iikot ng Panginoon, nakikita ang pagbabago na dumating ang nakaraan na hindi na natin nagagawa. Dumating din ang panahon na tumalikod ako sa Panginoon. Tinalikuran ko ang church, tinalikuran ko ang aking pastor, ang Panginoon. Nung tumalikod ako sa Diyos, doon ko naranasan ang buhay para sa Panginoon. Pag wala sa piling ng Panginoon, doon ko naranasan ang pinakamahirap na bagay. Natuto akong mag-inom, natuto akong magsabong, natuto akong magsugal, natuto akong magnakaw sa trabaho. Ganun kahirap pag wala sa piling ng Panginoon. Napakahirap. Tumating ang araw, nakalipas ang 2 taon, naisipan namin manumbalik, pero hindi namin kayang manumbalik sa Panginoon dahil sa sobrang kailangan ng aming ginawa. Pero hindi pa rin nawawala doon yung conviction ng Panginoon na muli tayong ibalik sa gawain niya. Akala natin walang ginagawang Panginoon sa buhay natin, pero dumating ang araw, kung isa namin kaibigan na numbalik, sabi ko sa kaibigan ko, bago siya manumbalik, hindi kaya niya ako, sabi niya ako, "Pre, simba na tayo, siya gawa ng demonyo." Sabi ko, unahan mo, next week sisimba kami, sasabihin ko siya. Nagulat ako, sumimba siya. Pagdating namin sa Nahigo, kala ko nakalimutan niya na. Pumunta siya sa bahay namin, "Pre, ano na? Isimba na tayo." Ano na, una, pag dumating ang araw, magtanda-tanda ako, 4 months ago, may nagchat sa akin, sa kaibigan din, sabi niya, "Pre, gala tayo." Sakto, may kaya niya ako sa church. Sabi ko sa "Tara, may alam kong gala, maganda dito, parang inuman." Sabi ko, nagchat yung kaibigan ko, pangalan niya Dave. Sabi niya sa akin, "Saan yan? Ano ba yung dating pinupunta natin, church?" Pumayag siya. Pumayag siya. Sabi binabi niya, sabi niya, "Pre, gagawin ko pala ako." Mamaya yung pupunta na kami sa church. Yung pala may plano pa ng Panginoon sa oras na yun, akala ko hindi siya papayag. Di ka nagchat sa akin, "Pre, ano oras pala yung simba?" 6:00. Sabi ko, "Sundayin mo ako dito." Sinundo ko. Alam mo, hindi nawala sa amin yung kaba, takot, nararamdaman namin excitement. Sabi ko, "Lord, mga plano mo ito ngayon, balik mo kami sa gawain mo. Mga gagamitin mo pa yung mga buhay namin ng mga kaibigan." Una, pagbalikan sa aming kaibigan, sumunod kami. Praise God, sumunod din yung mga iba pa namin mga kaibigan na tumalikod. Ako tumatagal, sumama na rin yung iba namin mga kaibigan. Doon yung buhay kong punong-puno ng kaguluhan. Kasi dumating din yung araw na nakulong din yung papa ko. Parang sabi ko, parang di ko nakasama yung Panginoon. Parang ay narintay lang, parang manumbalik ako sa Diyos. Kasi mula nung nakulong yung papa ko, parang doble-doble yung hirap namin. Parang yung sa sarili ko, walang direksyon, walang kulay, parang nakikita ko parang nasa loob ako ng kuweba, walang liwanag. Pero nung nanumbalik kami sa Panginoon, nagkaroon ng kulay, nagkaroon ng direksyon, na may plano pa lang Panginoon sa buhay namin. Praise God. Sa loob ng 4 na buwan na yun, nabigyan ko. Hindi mo punta sa sabungan. Praise God, kada uwi ako sa bahay namin. Papasok pa lang sa gate.
nandun na yung mga tropa ko, nagiinom. Sabi, unang dalawa nun, hindi kaya na ako, pre, tagay na. Sabi ko, pre, pasensya na, Kristiyano na muli ako. Una, nahiya ako eh. Sabi ko, pagpasok ko sa kwarto ko, sabi ko sa kwarto ko, ang corny ko nun, sabi ko, Kristiyano ako. Kapag tumatagal, lagi ako hindi kahit ang mga kaibigan ko mag-inom. Praise God, sa awa ng Diyos. Sabi ko na din bago ako mag-inom. Kristiyano na kasi kami muli. Gusto namin ibalik muli yung kapurihan sa Diyos na hindi na yung tumalig kami, hindi namin nagawa. Gusto namin ibalik ang kapurihan sa Diyos sa mga nakakarinig na to. Akala mo walang ginagawa ang Panginoon. Kapatid, bala mo sa mga oras ito, bakit ka nandito sapagkat nagagawa ng Panginoon sa atin? Bakit ka narito? Hindi ko nagkataon bakit ka narito, kapatid. Hindi ka basta inimbitahan lang, imbitahan ka ng Panginoon, bakit ka narito. Hindi ka inimbitahan ng mga kaibigan mo para tumalo makapakinig nito. Ito isang tadhana upang makilala mo ang Panginoon na hindi mo pa nakikilala sa Diyos. Yun lang po sa Diyos mo pinamata sa pagpulit pa sa title po niya is Hindi Lang Ako. So, maganda po na pakinggan po natin o gamitin po natin yung mensahe po ng kanta po. Nabuksan po yung opportunity po na sa mga kabataan po na makarinig at makakilala po sa Panginoon. So, nag-thank you
din po ako sa privilege po na makatayo sa harap kasi sino po ba ako sa kung wala po yung Panginoon. So, isa rin po talaga kabataan. Ang isa po akong buhay ng patotoo na isa po akong kabataan dati po na pasaway po sa magulang. Kahit na po hindi po kami nagiinom, hindi po kami pinalaking nagiinom or nagsisigarilyo. Pero po, natutunan ko po yun kasama yung mga kaibigan ko, yung mga barkada ko po dati. So, sila po yung nagpakilala sa akin sa pag-iinom niya, pagdalakwatsa. Minsan nga po, linggo po ako hindi umuwi sa bahay namin. Nakikitulog na po ako sa kaibigan ko kapag po may away sa amin na ganyan. Kasi po, lagi pong kaway yung mama ko ganyan. Tapos, sorry ma. Tapos, ayun po, yung one time po, na-invite po ako ni Tita Joy po sa church na po na to. And hindi po naging madali yung pagkilala ko sa Diyos. Siyempre po marami po akong pinaharap po ng mga pagsubok, ganyan. Kasi po yung mama ko po is against siya or hindi na gusto na maglingkod kami sa Panginoon or ako nung una. And niluluhod ko po yan sa Panginoon and palagi ko pa rin po siya pinipipray and pinipipray ko po na makasama po yung mga kapatid ko, ganyan, yung family ko po. And sa kabutihan po talaga ng Panginoon kasi po nakasama ko na po yung mga kapatid ko, yung mga kaibigan ko ng kapatid ko, ganyan. So ayun po, gusto ko sabihin na, at isa ko po rin pala, akala ko po masaya po yung mag-inom, ganyan, gumala. Pero po, pagkagabi, parang mag-feel mo talaga na may kulang pa sa'yo, na hindi ka pa talaga totally masaya. And merong isang pangaral lang na parang tumama sa akin. Tapos hanggang ngayon nakaalala ko pa siya, parang yun tumating sa isip ko na ayun pala yung tunay na saya, yung hindi nawawala, yung panghanggan. Hindi yung sa mga sanlibutan na gawain ko na temporary lang, na kasiyahan. So, gusto kong sabihin na ang tunay pong kasiyahan at kaligtasan po is sa Diyos lang po matatagpuan. Yun lang po sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Yan. Sunod po na awitin, awit sa isang malapit ng kabataan. Awit naman namin isang awitin na tungkol ng awit na isang tao na paano kung hindi siya nakilala sa Panginoon. Paano kung tuloy-tuloy pa ang buhay niya na parang wala na hindi sa ilalim ng Diyos. So awit na namin ito. That's not your experience. Di kita nakilala, o kaya ito'y tutuwid kung dahil sa'yo. Tama ang naranasan ko, ang dakilang pag-ibig mo. Pag-asa'y lubos kong nakikita, singin ang pangako mo.
sa ating Diyos, yung isa na tayo kapatid na magpapatotoo, testimony sa kung paano siya binago din ng Panginoon ang buhay. Natawagan ko ating kapatid, Brother Dave. Hello po. Hi. Mag-glory to God, praise the name of Jesus. Maraming salamat sa Kanya. Nandito tayo ngayon, nakatayo tayo sa harapan ninyo. Gusto ko lang i-share sa inyo yung buhay ko nung hindi pa ako nakakilala kay God. At nung nakakilala at nag-backslide at nakakilala. So, nauna sila Elidan, yung grupo nila Elidan. Mas una sila nakakilala kay God. Nung time na inimbitahan ako ni Elidan dito sa church, sad po ako nun. Malungkot ako sa bahay. Wala akong... Yung time na yun, yung mga tropa ko nun is palainom, puro gimmick pa. Bata pa ako nun, pero yung mga tropa ko nun is mga medyo matanda na. Tapos nung time na parang kailangan ko ng companionship, is wala akong nalalapitan sa kanila kasi nga yung pinagagawa nila is puro gimmick lang, puro... Tapos pagdating na ng seryosong usapan, tatawanan ka lang nila. Tapos, yun, inimbitahan ako na Elidan dito sa church. So, nung inimbitahan niya ako dito, sinubukan ko. Hindi ko alam kung anong klaseng church siya kasi Roman Catholic, yung nakagisnan sa cathedral. So, akala ko ganun din. Pero, medyo tumagal. Medyo naiintindihan ko yung mga tinuturo, yung mga tinuturo ni Pastor about sa Word of God. Kaso, nung time na yun, is hindi pa ganun ka-open-minded yung ako. Hindi pa ganun ka-lawak yung comprehension. Kahit naiintindihan ko yung mga tinuturo, binabaliwala ako. Kumbaga, nakakilala ko kay God, kaso naging backslider ako ulit. Nung nag-backslide naman ako ulit, is yung kasalanan ng pinagkagagawa ko, yung mga kalawang ginagawa ko, mas dumoble. Bago makakilala kay God, mahilig na talaga akong makipagbasa gulo sa tukan, yung mga wandiwat, bastahan, ganyan. Nung nakakilala din ako kay God noong 2022, tumigil siya. Tumigil siya siguro mga 3 months. 3 months tumigil. Nung nakakilala ko, mahirap at nahirapan talaga akong journey ko kay God, with God. Ayun, hindi naging ganun kadali yung journey ko kay God kahit nakakilala na ako. Andiyan yung sa aking tukso, pagdijowa, pangungupit, syempre kailangan dahil. Ayun, doon din, doon ko rin natutunan yung kung ano ginagawa kong walang kabuluhan na parang walang patutunguhan, basta walang kwento siya. Tapos, yun, backslide ako ulit, 2023. Backslide ako 2023. Ginawa ka nun, nasa Oreca, yung 2023 ng time na yun, nasa Oreca pa kami nun. Din sa Oreca, yung lugar na, kilala siya, bansag siya dati na puro trouble, puro away. Takot dumayo dun yung mga hindi tiga dun kasi nga, puro suntukan, kaya. Tapos na yun, dun, naging malalalo yung mga pinagagawa ko. Kumbaga yung kasalanan ko bago makakilala kay God, tumoble pa siya. Tapos, ito si Elidan. Ito best friend ko sa'yo. Simula bata pa kami ito, bago kami makilala. Kasama ko ito, backslide, tapos with God, tapos backslide ulit. Tumo kami, lagi kami magkasama. Tapos, nung nakaraan, inaya ko siya ng magmotor. Sabi ko, Dan, motor tayo Dan, kukuha student license, kailangan mong practice ng di-clutch. Practice kami. Umuulan, tapos parang, ano rin yun, linggo rin yun. Yun yung sinabi niya kanina. Linggo rin yun. Inibitahan niya ako, ano boy, punta tayo church, ito ganyan. Ano oras, ito ganyan. Nung una, sa totoo lang, ayoko talaga kasi, ano ba yun, galing ka sa, alam mo naman, yung mga ginagawa mo dati pag wala ka sa church, mga
mga kalokohan mo. Parang siyempre tatalikuran. Masaya siya pero kailangan natin talikuran. At saka, yun, pumunta kami dito ni Hendan. Nung una nung tinakabahan ako, nihiya ako kasi nga, anong ihaharap ko dito kasi nga, di ba? Puro kasalanan yung ginagawa ko, tumalikod ako kay God, tumalikod ako sa pastor, sa mga ka-church mate. Hinayaan ko sila, hinayaan ko tinalawanan ko si God, yung gawain ni God. At kaya hiyang-hiyapin ni Elda nun. Tapos, nung medyo 1 week na ako ulit kami dito, second attend ng church. Tapos tumagal, 3 months. Hanggang ngayon, nandito kami. Na-realize ko na ay, dati naalala ko yung inang ni Elda, sinabi niya na ang church ay hindi naman talaga pupunta ka ng malinis ka, balag ka na, o yung wala kang kasalanan, kung aalit ka ng church nang wala kang kasalanan, yun yung nasa isip ko ng bago pumunta. Kaya kailangan magbago muna ako, kailangan mag-invite muna ako bago pumunta ng church. Tapos, nung tumagal-tagal, na-realize ko, hindi naman talaga para sa mga yung hindi nagkakasala ng church, kundi para ito dun sa mga nagkakasala, sa mga hindi nakakilala kay God, mga hindi umaten ng church, o hindi nakakaalam sa salita ng Word of God. Tapos doon ko na-realize, doon na nagsimula yung blessing sa pumapasok sa buhay namin, pamilya ko ng kaibigan ko at Neldan. Though, noong mga time na hindi ako nag-church dito, sama-sama problema rin yung nararanasan ko. Pero syempre, hindi naman ako masyadong nag-open up sa iba. Nag-open up ako, pero yung ano lang, sakto lang, dito lang. Alam mo na. Bumalik kami dito na Eldan na ayun. Iya ako, praise God. Ano ko ba? Iya ako, boy. Ayun. Simula nung bumalik kami dito sa church, bumabalik na yung dating apoy na nawala sa amin din. Ayun. Hindi naman, kahit pa unti-unti, hindi naman ako perfect. Wala naman perfect. Only God is perfect. Ayun, unti-unti lang, bumabalik na yung apoy. Yung Holy Spirit na kagaya ng dati. Ayun lang, maraming salamat po sa pakikinig. All glory to God, praise the name of Jesus. Hallelujah. Manalangin natin ang pagtuloy ng ating mga kapatid. Tumuloy yung awit na ito sa Diyos din. Ito rin isang tao na minsan na nasilok ng buhay. So, mga karanasan nila, panubalik sa Diyos, yung journey, mahirap kasi gumawa ng kasalanan. So, pag gumawa ng kasalanan, naiiyak ka, na manubalik at nahihirapan ka. Pero ang Diyos ay may plano sa iyo, may taong bibigay ilaw sa iyo doon sa madilim na lugar na pinagkagaling. So, ito yung mga awit na ito sa ating Panginoon. Itong huling awit na ito at bago tayo kumakabas sa isang praise God. Minsan ang nasilang na layo ng mundo.
So wait lang po kayo ng mga unting minutes. Magka-prepare lang po kami. So meron po kasi kami prepare na drama po. And kung alam niyo po yung The Prodigal Son sa Bible, yun po yung inspire po dun yung ginawa po namin drama. And sana po ma-appreciate niyo. Patay na yung Sige. Pag-post ko muna na video. So, bago po pala ang drama, nagdaan po muna tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi. Kung bakit po tayo merong pagtitipon ay para po sa panginig ng salita ng Diyos. At huwag po kayong mag-alala, libre lang po yung inyong mapapakinggan. Wala po yung itong bayad. At bigyan po natin ng panahon ang panginig ng salita ng Diyos na dadalhin ng ating kapatid, Pastor Ramil Salcena. Okay, isang magandang gabi. Okay. So, bigyan nyo lang ako ng ilang minuto na para may alam nyo po ako po'y natutuwa dahil ako po nang makakilala sa Panginoon, mapunta sa ganitong gawain, ay ang edad ko po ay kung yan nagkakamali ay nasa mga 15, 16 na ako'y mapunta sa ganito. Produkto ng broken family, walang patutunguhan ng buhay. Sa edad ko na 17, napasok ako sa bilang buwan, apat na buwan ako sa bilang buwan, sa kaso na illegal possession of firearms. So yun ang aking buhay noon. Dahil nga walang broken family. Naganap na rin ng kapayapaan, hindi ko masumpungan sa bahay ko. Inanak ko sa labas, so nasumpungan ko barkada. One time, naalala ko, nakaranas ako isang linggo, straight, walang kain, puro inom. Natutulog na ako ito sa Perez Park, ng Lucena, kung kayo nakakapunta roon. So, gano'n ang aking buhay. Salamat sa Panginoon, dahil ako'y nakakilala sa Panginoon Diyos. Dahil ang buhay ko'y gano'n, kaya ang aking mga anak ay sinika mong ipanalangin sa Panginoon na mabago ang kanilang o lumaki sila na may takot sa Panginoon. At sa biyaya ng Panginoon ay lumalaki sila na may takot sa Panginoon. Itong nakita ninyo ito, matagal na yan. Kaya nga natatawa ako ng banggitin ni Rick after shot, na sobrahan sa shot. Kaya lahat po yan, wala po natira yan. Wala natira yan, pati yung mga anak ko pati yung anak niya, yung lalaki bumakslay dyan. Tumalikod sa Panginoon, nagpulingkod, ay nagapil na nag-lingkod sa Panginoon. At salamat sa Panginoon, muli sila nakababalik. Okay, kung kayo po mayroong ba na nakasulatan, 10 minutes lang po. Bigyan niyo po ako ng 10 minutes habang nag-prepare sila. 2 Kings chapter 5 verse 1. Sabi dito, sa Syria ay may isang pinuno na hukbog na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya pinagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman nga isang magiting na mandirigman, ngunit siya may sakit na ketong. Verse 2, minsan ang taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita na naging katulong ng dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo'y lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na padadalhin siya niyon. Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ipinalita ang sinabi ng dalagitan ito. Ay manalangin. Dakila, tapat na Diyos, marami pong salamat sa iyong kabutihan, pagpalain mo ang iyong salita sa pangalan ng Jesus. Amen. Ayos ko lang paksaan ito, simpleng paksain ang kabataan sinasamahan ng Diyos. Bakit po na ito na naisipan ko nga i-share sa inyo? Kasi hindi po ligid sa atin, ang gobyerno po natin ay namang problema. Umaapila, mayroon na po nga naisisulong sa pamamagitan ng senador na si Robin Padilla na ibaba
dahil gawin daw 10 hanggang 12 taon ang naging sakop ng pwedeng kasuhan ng tao dahil may ipinasanga si Kibo, Pangilinan. Kaya hanggang ngayon, hindi mo makantik, hindi mo magalaw ang mga kabataan. At minsan, yun ang nagiging dahilan marahil nga ayon sa kanila. Yun ang nagiging dahilan. Ang mga kabataan ay walang takot, involved. Samantala sinabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero ngayon, ang nakikita natin, ang kabataan ang panggulo sa bayan. Hindi ko natin maitatanggihan. Kaya una nais kong galing sa inyo, ang kabataan kakaiba ang kasiyahan sa buhay. Yun po ang sinasamahan ng Panginoon. Sino sa atin dito ang gusto natin na tayo samahan ng Panginoon? Mga kabataan. Masasabi ko lamang po sa inyo dahil ako po yung napakabata na ako nakakilala sa Panginoon. Kung hindi kayo sasamahan ng Diyos, walang mangyayari sa buhay natin. Ang kabataan, kakaiba ang kasiyahan sa buhay. Bakit po nasabi yun? Ang kabataan ngayon ay kakaiba na ang kasiyahan sa buhay. Hindi tumigil sa inyo. Ang kasiyahan ng mga kabataan ngayon ay ang mangbuli. Napupunan niyo ba yun? Sa my school, ang daming namamatay. Bakit sila tuwan-tuwa na nangbubuli? Nananakit. Tuwan-tuwa sila nananakit ng kapwa nila. Minsan nga, may nakita pa ako sa Quezon nangyari yun, nagsasasampal niya yung batang babae. Alam niyo ang dahilan lang, jowa. So, ganun na nangyayari ngayon sa kabataan natin ngayon. At hindi lang yan dito sa Pilipinas, maging sa Malaysia yan. Sino nakakakilala kay Sarah? Nasabi roon ay inilagay pa nila sa washing machine ng mga kaklase nila. Pagkatapos doon, inihulog nila sa building. Patay. Isang nalabita. Yan ang kabataan ngayon. Mayroon pa ba kabataan ngayon na sinasamahan ng ating Panginoon? Sa nakikita ko, ang kabataan ngayon nalululong sa pambubuli. Laganap ang pambubuli dito sa Pilipinas, pati sa ibang panig man ng mundo na natin ginagalawan. One time nga, ako'y nag-deliver ng mga pahingin sa asawa ko. Punta ko doon sa pinakaluhod niyan sa Bagong Buhay. Mayroon doon mga kabataan, mga edad ay 5 taon, 6 na taon. Nag-uusap sila, mga babaeng bata, naglalaro. Sabi nung isa, "Oy, darating yung jowa ko mamaya ha. Huwag mo nga agawin yung jowa ko ha. Kanya-kanya tayo ng jowa ha." "Oo, sige, pero kailangan mayroon din akong jowa ha." Sabi ko, grabe kayo, nakasama ako sa pinto ng mga bata. Sana all. Nakatawa naman sila kami ko. Hindi yan babata pa ninyo. Alam nyo na yung mga jowa-jowa. Alam mo ang edad nun? 5. Hanggang 6 na taon. Alam na nila yun. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ito ang kabataan ngayon. Sa palagay nyo kaya, mapipigilan pa yan. Pero yung pinag-aaralan natin, isang kabataan. Ano sabi nito? Dala. Kaya ito mga 12. 14, 15, 16 na, sweet 16 na, naawag yan. Ano sabi dito? Ang hari ang kapitan ng Syria na si Aman, pinasok niya yung Israel. At doon sa Israel, binihag niya yung babaeng yun. Hindi na sinabi dito, pero ang sistema roon, pagka ang mga huko ng panahon na yaon, sa Bible times, pag sinasabot nila ang bansa, sinusunod nila yun. Maraming namamatay, may kinakahasa, may mga pinapatay na mga magulang, at isa yung dalagitan na ito. Unsung hero ito, wala siyang pangalan. Pero makikita natin sa pakit na sinapit ng babaeng ito, pero tayo tingnan mo ang kanyang buhay, kakaiba siya. Pagkatapos nun, dinala siya ng kapitan na ito na mayroong ketong saan dinala sa bahay at ginawang kutsatsa. Ibig sabihin kutsatsa, patulog na walang sahod. Alipin eh. Pero ang nakita ko sa babae ito, sa kabila ng madilim na sinapit ng buhay niya, hindi niya sinisi ang Diyos. Hindi niya sinabi, kung tunay na mayroong Diyos, bakit ganito ang buhay ko? Bakit nagkaganito ang pamilya ko? Ngayon alipin ako.
Alam mo, ang nakita ko sa babae nito, kakaiba ang buhay niya, kaya siya sinama ng Panginoon. Ano sabi niya? Nakaramdam siya ng awa sa kanyang Panginoon. Lumapit siya sa asawa niya, o sa asawa ng kapitan, at sinabi niya, "Manawa ang aking Panginoon ay lumapit sa Diyos ng Israel." At kung sa ganun, siya'y pagalingin niya. Sino makakawa ng ganun? Taya buhay yun. Taya buhay yun. Kasi yung sinasabihan niya, Siriano, wala po silang dinidiyos. Ang dinidiyos nila mga ibang imahe. Pero sinabi niya, nabigyan niya ng kapurihan. Ang kaisipan ng batang ito, bigyan ng kapurihan ang Diyos. Ipinagmamalaki niya ang kanyang Diyos. Manawa ang aking Panginoon ay lumapit sa Diyos ng Israel nang sa ganoon siya'y pagalingin. Ano sabi ng kasaysayan? Alam natin, dahil may ketong, nung panahon na yun, na may ketong, naaanggas ang balat. Wala pong lunas yun nung panahon nila. Kung sa panahon natin ngayon yun, kasing tulad na ng cancer, nabibilang na ang katawan mo, ang buhay mo. Nalangagas kasi yung katawan niya, natanggal ang mga nabubulok. Buhay ka pa, nabubulok na yung iyong katawan. Buhay ka pa, inuud ng katawan mo. Kaya ito si Naaman, walang pagpipilian. Dahil gusto niya mag-extend ang buhay niya. Pumunta siya doon. Yun ang makikita natin dito. Pangalawa, ang kabataan, kakaiba ang takbo ng pag-iisip. Meron pa ba yung kabataan, kakaiba ang takbo ng isip? Tulad na sinabi ko, sino makakagawa ng gano'n? Wasak ang buhay mo, wasak ang bayan mo, wala ka ng pamilya ang uuwian dahil pinatay ng pinaglilingkuran mo. Kung ako yun, ako yun, nasuri ko yung painumin ko yung kape na meron ka na may laso. Baka makahan, meron ka muna ng kape, mag-relax ka ng madali ang buhay mo. Pero hindi yun ang ginawa niya. Pero ba't kabataan gano'n ngayon? Ha? Hindi yung pinagkakaralan natin. Kaya ang kabataan, kakaiba ang takbo ng pag-iisip. At alam nyo sa Bible, meron din kabataan nagbigay ng tinapay. Doon naman si Jesus ay naghimala. Alam ko, alam na alam nito ng mga kabataan dahil yan ay pinakanta ng mga kabataan ngayon. Diba? Yung sa 5 tinapay at 2 isda. Alam nyo ba kung saan nanggaling yun? Doon sa bata. Naghanap sila ng pagkain. Dahil paggabi na, lumulubog na ng gabi, araw. Wala silang makain. Nasabi ni Jesus, kakainin nyo. Naghanap ang 12 alagad o si Andres at si Felipe at si Andres ay nakakita ng bata na may 2 isda at 5 tinapay. Ang sabi niya, gano'n na ito. Kulang ito sa 5,000 katao. Pero kinuha ni Jesus, itinaas, pagbaba, kumain ng 5,000 katao sa pamamagitan ng 2 tinapay at 5 isda. Saan nanggaling yun? Doon sa bata. Ano? Yung ibig ko sabihin, ang kalikasan ng bata, marami. Diba? Kalikasan ng bata yung mahamok. May nakita yung bata, gusto niya, kukunin niya. Diba? Pero makita mo rito, bakit sinamahan niyo sa parang ito? Isinare niya yung kanyang pagkain. At kanya na kumain. 5,000 katao. Sumubra. Nang sumubra yun, inipon niya, ilan na natira? Ha? 12. Para kanino yung 12? Ang sabi ni Jesus, ipunin niyo yung sumubra. Inipon nga at nakaipon sila ng 12 tiklis na pagkain na tinapay at isda. Para kanino yun? Sabi nila, doon daw sa mga alaga, isang tiklis, isang kain. Hindi ko totoo yun para yung doon sa bata. Ano yung ibig ko sabihin? Mayroon pa bang bata ngayon ganito? Meron pa bang kabataan ngayon na ganito ang isip? I-share kung ano yung meron sa kanya at upang makatulong. Bihira na po siguro. Panghuli, ang kakaiba, ang paninindigan. Kabataan, kakaiba ang paninindigan. Ito yung dapat ano dito kung magtatapos. Meron pa mga kabataan ngayon na may kakaiba ang paninindigan. Meron pa kaya? Sa tingin ko wala na. Maliban tagapagan sa Diyos. Sa Diyos ng kapulihan. Meron pa ba? Ang kabataan ngayon walang paninindigan.
sunod-sunod sa layang, sunod-sunuran sa takbo ng sagot ng ihip ng hangin. Diba? At ay masasama ng loob, pero magbibigay lang ako ng isang ilang halimbawa para maunawaan nyo kung anong puso, yun ang ginagawa. Walang sariling identity. Diba? At nakita na uso yung hikaw dito, kahit na lalaking tao, nakahihikaw dito. Kasi may nakita pa ako, nakahubad, pero kapag buhubad siya, dahil sayang yung hikaw niya nakalagay dito sa pinakangipol ng dito. Ako yung hindi ko sabihin. Meron pa kaya ngayon, mga taong ganun, kabataan na ganun. Kaya sabi ng Bible, natin pinag-aaralan, ang kailangan natin ay mga kabataan na ito kasi sabi nga ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. At sa Bible, may makikita tayo mga kabataan. Ito ay nagsisarap, Misa at Abednego. Nanindigan sila. Alam niyo yan, minsan nakikita niya sa Facebook o sa social media. Gumawa si Haring Nabucodonosor ng isang malaking rebulto. Ano sabi doon? Ang sino mang hindi lumuhod ay itatapon sa apoy ng porno na nag-aalab na apoy. So, nagtumunog ng trompeta ang lahat ng tao, parang tayami, hindi pa ng hangin, lahat na nagsiyukungan, maliban sa tatlo. Sadrach, Mesach, at Abednego. Ano naging kapalit mo? Itinapon sila doon sa apoy. Pero doon sa apoy, anong sabi? Sinamahan sila ng Panginoon. Hindi sila nasuto. Hindi ko na babasahin kasi kung babasahin ko, masisira yung pangako ko sa inyo sa 10 minutes lang. Pag binasa ko ito lahat. So sa panahon natin ngayon, mayroon pa kabataan ganun. Babalikan ko yung pinag-aralan natin. Yung iba kasi sa inyo, hindi nyo alam kung ano nangyari dyan. Andun na yung kapitan ng Keitong, pumunta doon sa Israel at pumunta doon sa propeta ng Israel. Pagdating doon, ang sabi ng propeta, hindi nilabas yung kapitan. Hindi nilabas. Ang sabi ng propeta, pumunta ka sa ilog ng Jordan, lumubog ka ng 7 beses at ang katawan mo ibabalik sa tutis ng isang sanggol. Hindi pinagaling ng general o ng kapitan. Kasi nga naman, nasabi na ang ginaakala ko, sa layo ng dinaaking nilakbay, ang ginaakala ko, lalabasin niya ako, i-entertain niya ako, at papatong niya yung kamay niya sa aking ulo, at siya'y manatalangit, at dilinis ang katawan ko, pero hindi ganun na nangyari. Hindi siya nilabas, ang lumabas, yung alalay ni Propeta Eliseo, sinabihan siya, pumunta ka daw doon sa ilog ng Jordan. Ang ilog ng Jordan, sa panahon na yan, kung iukumpara sa akin, ay para ay kasing tulad, nakasahit tulad ng ilog Pasig. Ikaw, ang taong ito, para sa panahon natin, para si General Bato. Kapitan si Bato kayo, makano'y bumulo sa ilog ng Pasig. Pumunta ka doon, sabi ng pastor namin, lumubog ka na 7 beses doon sa ilog ng Pasig. Isip mo nagalit. Nagalit ang kapitan. Nag-init siya at siya ay tumalikod. Pero paano mo masasabi dito sinabi kung sinamahan siya ng Panginoon? Yung dalagita. Kasi kung galit na galit siya, sigurado nga nasa isip niya, hindi man nalagay dito, ang nasa isip niya isang bulastog na matang ito. Pag-uwi ko, mata lang niya walang lakay. Inabala niya ako. At alam niyo ng Panginoon, hindi na pinabayaan ang dalagita. Hindi na pinabayaan dahil ang nakataya doon ay ang buhay ng dalagita. Pero may buhay pa lagi mong hinirang maglayang. Buti pa naman yung kung dito lang, bababa ka lang ng tikling. Gano'n kalayo yun? Ito pong Syria, sa panahon natin, kung ating bibigyan ng pansin, yan po yung lugar ng Arab country. Yan yung Iraq. Yan yung lugar na yan. Yun yung malapit sa Turkey. Yun yung Syria. Tingnan nyo sa mapa kung gaano kalayo doon. Gagamit ka ng aeroplano para kang makakabala. Tapos pagdating doon, hindi ka haharapin. Buwis-buhan doon. At ang tanong mo doon, paano nakatiyak ang dalagita na gagaling na yun? Nagmalaki siya. Ipinagmalaki niya ang Diyos niya.
Paano siya nakatiyag na dadaling ngayon? Eh, paano kung hindi lumaling? Pinagod lang niya. Anong kapalit niya? Narusa. Pero ano sabi rin ng Bible? Paalis na ang general, hinabol ng kanyang alipin. Paano Panginoon kung yun ang kagustuhan ng lalaki ng Diyos? Bakit hindi mo gawin? So naalala niya, ang mga pala siya, desperado na siya, wala na siya matatawa. Eh ginawa niya, pumunta siya, sige, kung yun talaga eh. Lumubog siya ng halos siguro, hapawag niya yung ilong niya dahil sa mako. Puro bura kasi yun eh. Manlubog niya doon, isa, dalawa, tatlo, hanggang pito, pagdating ng pito, sabi doon, habang bumabagsak yung tubig, lumalabas yung sariwang balat niya na utis ng parang katulad ng sanggol. Sarang ibig ko sabihin, bakit nangyari yun? Dahil mayroon ba kabataan na nakita na nanindigan sa kapulihan ng Diyos. Dahil mayroong kabataan na nakita na ipinagmamalaki niya ang kanyang Diyos, mayroon siyang paninindigan. Sino sa panahon ngayon natin sa tingin ninyo may paninindigan? Sa panahon nga ngayon, kaunting na lang eh. Tinatalikuran na natin. Naalala ko noon, kayong tulutan nyo, dito na ako noon magtapos. Nung panahon na yun, nagka-tricycle po ako. Hindi pa nakaka-graduate yung ng mga anak ko. Kasama ko no si Tia. Kung alam niyo dyan yung anong pangalan ng Maris, yung tapat na yung subdivision na tapat ng Hall of Justice. Maris, mayroon kami, sinundo ko si Tia. Pagka doon, nasa backlight ko si Tia, may nataan kami dalawang-dalawang sinakay ko. Sabi ko, saan kayo? Pwede po ba yung dalihan po ako? Oh my God, dalihan po kasi kami. Punta po ako sa Fatima, yung hospital po doon sa Fatima. Sabi ko, kaya lang hindi malayo yun. Hindi ko kayo kaya hindi dyan na magkano po naman? Sabi ko, malayo yun. Siguro, pwede na kaya nyo na kahit 200 lang. Sige po, madaliin lang po ninyo. Itinakbo ko. Wala na po kayo bibilis. Diretso kami. Binilis ako, sabi ko, okay ka lang, relax ka lang, makarating tayo doon. Pagdating namin doon, sa may Fatima, yung hospital doon, bumaba siya, pumunta siya doon sa mga, hindi kinakausap siya, mamaya, natagalan, nainit na kami ni Gia. Mamaya lumapit yung mga tulo-puto yung taxi, yung driver ng mga tricycle din doon yun. Sabi niya, Brad, mukhang nandinatas ka, yung pasahero mo may tatakbo, hindi sumikot yung tatakbo. Lalaking tatakbo niya. Yung isa siya, nakikipagtakbo yun. Yung isa siya, yun ang pinakambugaw. Alam na, handa ng awa. Hindi siya makabalik sa akin, pero wala siyang ibabayad. Tinawa ko. Alam nyo, medyo natanong pa nga yung mga tricycle driver eh. Bawian mo na na. Dali mo dyan sa biglang liko. Nakikulat, hindi ako ganun, pastor ako. Tumayo ko. Dahil medyo napahiya siguro. Sabi ko, tawagin mo yung dalawang kita. Tinawag niya silang tinang ko. Bakit nagagawa niya yun? Binigyan ko sila ng drugs. Ate ko, kapag may problema ka, sabihin ko sa akin, pumunta kayo doon sa church. Tapos pagdating ko doon, inihatid ko ulit. Wala pala eh. Inihatid ko. Tsura pa naman. Naka-uniform pa ng San Jose. Tinanak ko doon sa Maris, pagpasok ko doon, bumapasa doon sa pakay na napakadilim klaseng black na. Walang klase ng putulan ng kuminti. Sumalubong yung dalawang matanda, klaseng magkasama. Nakadali siya. Nakatakpo mo na yung katakpo. Sabi ko, kaming magulang ito. Katawan ng anak nila pag binibili. Para lang siguro makabayad doon sa kuminti. Ganyan ang kamataan mo. Sinong magmamalasakit sa kawalaan nito? Ano sabi ni Jesus? Ano sabi ni Jesus? John chapter 15, verse 6 to 7, without me, you can do nothing. Tingnan natin ang babaeng ito, dalagitan ito, nanindigan siya. Ibinuwis niya ang buhay niya. Pagkamat hindi niya anak kung gagaling nga yung amo niya.
Pero ang binibigyan niya doon naninindigan siya sa kapurihan ng Diyos. Gusto niyang mabigyan ng kapurihan ng Diyos. At hindi siya nagkamali. Nangako ang general nito, sinabi niya, mula ngayon, wala akong sasambahin, kundi ang Diyos ng Israel. Naligtas yun. Nakakilala sa Panginoon. So sa oras na ito, iyoko natin ang ating ulo. Nangusap ako sa simple at kaya nakangusap. Nais ko lang ipaabot sa inyo, nagpunta kayo dito, nag-meet tayo, hindi ko alam kung anong katayuan nyo sa buhay. Hindi ko alam kung anong background ng pamilya nyo. Hindi ko alam kung kayo mga broken family. Mga parinas tayo na doktor ng broken family. Ano yung status ng buhay mo? Sumasabay ka lang ba sa agos ng kabataan? Kung anong kasiyahan ng kabataan, yun na rin ang kasiyahan mo. Kung saan tumatakbo ang mga kabataan, doon ka na rin tumatakbo. Punong puso sa mga kabataan, yun na rin ang puso sa iyo. Kaya karamihan, pati kanal, edukasyon ng kabataan ngayon, baliwala na. Can you imagine magulang, ipertibilin kanal ng kanyang anak, naka-uniform pa ng San Jose, para lang pambayad ng kuryente. Hindi na nalayanin ng Diyos sa buhay. Kung bibigyan mo lang ng pagkakataon, maninindigan ka para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kung magsisimula ka lamang na bigyan ng kapurihan ng Diyos, sasabihin ko sa inyo, ano sa tingin ninyo? Nung bumalik si Naaman, ano sa tingin ninyo ang gagawin ni Naaman? Nung una, gusto umalis na nasa isip niya, yan, ikang babae ka. Pasabay ka, imamalang mo ako. Pugutan kita ng mundo. Pero nung gumaling siya, tuwang-tuwa siya at naisumpa niya, hindi siya sasamba sa ibang Diyos, maliban sa Diyos ng Israel. Ano sa tingin niyo ang gagawin niya? Ang nakikita ko doon, ang nasa isip na yung dalagitang katulong ng kanyang asawa. Ang nakikita ko doon, promotion. Yun ang nakikita ko doon. Alam mo, sasabihin niya, dadamitan ko ang babae ito, siya lang ang nakagawa sa akin ng ganito. Pinatay ko ang mga magulang niya, sinuno ko ang bayan niya, pero ginantihan niya ako ng mabuti. Kaya alam mo, pagdating doon, buhay prinsesa, maaaring i-adapt niya ang babaeng doon, ang dalagitan yun. Hindi na siya magiging alipin. Kaya ang promotion ay sa Diyos nang gagaling kung maninindigan ka. Sino maninindigan? Sa pangalan ng Panginoon. Sino maninindigan? Ayun na kami tumayo. Nag-o-offer lang ako sa inyo ng isang panalangin at sa nais tumanggap sa Panginoon. Ang tatanggapin ninyo si Jesus, hindi ako. Si Jesus. Na siyang nagbuwis ng buhay niya sa ibabaw ng Diyos. Sino nais ko na pwede ba maanayahan ito, mga pag-aaral ito? Yung mga bisita natin, pwede ba kayo maanayahan? Sa isang panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Tulad ng aking sinabi, hindi ko alam, hindi ko kilala, hindi ko alam kung ano ang katayuan nyo sa buhay nyo. Isang bagay lang ang alam ko sa inyo, kailangan nyo si Jesus. Ang tanong ko sa inyo, willing ba kayo natanggap nyo si Jesus? Willing ba tayo na tayo ay maging pagpapala sa bansa na ito? Na hindi tayo maimbol, hindi na tayo sumabay sa nangyayari sa daigdig natin na ngayon. Napakarami napakamatay na kababalihan, kabataan. Meron tayong nakita, yung babae binaril ng kanyang jowa. Tapos pagkatapos noon, siya na ang mismo nagbaril sa sarili niya. Yung babae patay. Pero kung di ko na nasundan yung lalaki kung namatay din kasi nagbaril sa sarili niya. Puro kabataan niya. Sinisira ang kabataan na yun kung mapupunan niyo. Pero tayo, ang ginagawa natin, binibigyan ko rin ng pagkakataon ng hamon. Tatanggapin niyo si Jesus, may gagawin ng Diyos na buhay nito. Alam niyo ba, may pastor kami na ang edad ay 19 years old. Napakabata. Pero nangangaral ngayon na salita ng Diyos. Meron siya naiwag ngayon na church sa Pasaya, kung nagkakamali Pasa. Nakatawa nga ako dahil ang mga miyembro niya, mga 50 anyos, samtala siya ay 19 years old. Nakakasal pa naman. Ganyan ang ginagawa ng Panginoon. Pili kayo baguhin ng Diyos. So, tanong ko sa inyo, hindi ba kayo kakapit si Jesus?
Okay, manalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon. Ituhin ninyo, ito yung sarili nyo. Panalangin, ulitin nyo yung tatalang ito. Dakilang Diyos, sa oras na ito, inaamin ko po na ako'y nagkasala sa iyong harapan at namuhay ako na hindi ayon sa iyong kalooban. Panginoon, hindi ko alam ang aking hinaharap. Pero sa oras na ito, isinusubo ko sa iyo ang aking buhay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawang pagkakasala mula sa aking kamusmusan. Sa oras na ito, nagpapasya ako na tanggapin ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kita na maghari sa aking buhay. Sulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon. Tulungan mo po ako na makilala pa kita ng lubusan. Sa pangalan ni Jesus, amen. Ako'y mananalangin sa inyo, manalangin kayo ng Diyos sa sarili. Manalangin ako para sa inyo. Lord, tulungan mo po, Panginoon, ang mga kabataan nito, hindi ko lamang sa kanilang buhay ka. Isang bagay lang ang alam ko, Panginoon, kailangan kanila dakilang Diyos. God, buksan mo ang puso't isipan ng mga tao po, akayin mo po sila, ikayin mo po sila, ugat sa pagkakilala sa iyo, ugat nanusap ka sa kanilang buhay. Ano man ang mga pinagdaraanan nila, hindi ko alam, ikaw ang nakakaalam mo, God. Tulungan mo po sila, akayin mo po sila, bigyan mo po ng puwang ang puso nila sa iyong salita at sa pagkakilala sa iyong dakilang Diyos. Isinakapubilin ko sa iyo, Panginoon, ang mga kabataan nito, God, nanusap ka sa kanilang buhay, God. In Jesus' name. Yes, Lord, O God. Hallelujah. God bless you sa inyo, mga kapatid. Anong pangalan niya? Mamaya, ayakin niyo yung, kunin niyo yung pangalan nila para maisama namin kayo sa panalangin. Panalangin kami dito tuwing umaga. Panalangin kami dito. Okay, so yun na. At balik na kayo sa inyong mga okasyon. Sa mapagpalang gabi po sa lahat ng naabot ng tigig na ito, muli kami po ang The Bartostos, pero hindi pa po nagtatapos dito ang event sa gabi ito at makakapanood po tayo ng stage play or drama sa harapan at nais po namin humingi ng paumanhin sapagkat ang totoo po hindi lang kami sa oras, sa panahon at sa pag-iensayo. Pero sa Diyos po ang pinakamataas na papuri sapagkat kami po makapagsasabi na ginawa po namin yung aming pinakamabuti para po sa gawain ng Panginoon. At sana po magustuhan nyo yung kwento ng aming isasadala. Pwede po ba na isang ilaw? Ilaw daw.
Sa banal na kabundukan ng Sierra Madre, kung saan ang hangin ay may haliluyang mga kasaway at mga kalatong ng pampana ay mahalo sa huli ng hayop. Naroon ang isang lansyon na tinatawag na Antipolo. Kinala ang bahay na ito bilang isang payapang pamayanan. May malawak na kutiri, matayang na puno ng mangga, at mga kalisang dumaan sa magkipot ng alim. Dito, ang buhay ay simple lamang. Malayo sa namang puti ng ulo. Ngunit sa kabila ng simple pamumuhay, ang bawat isa ay may malalaking pangarap sa kanyang puso. Sa bahay nito, may isang kilalang mayamang magsasaka na pangalan ay Mang Ruben de Maculangan. Isang ama na tapat, matiisin at may malasakit sa kanyang pamilya. Sa kabila ng init ng araw at bigat ng gawain sa bukid, hindi nawawala sa kanyang malabing ang ngiti. Si Mang Ruben ay dalawang anak na lalaki ang pangalan ni Fred de Maculangan na hindi iniiwan ang araw at palaging abala sa bukid. At ang bungso naman si Danilo de Maculangan na puno-puno ang sabi sa ipagsapalaran at pangarap na lagpas pa sa tanawin ng mga higit sa kalaman ni Mang Ruben na isang araw ay magbabago ang katahimikan at tahanan sapagkat ang bunso'y may palat na maglalayo sa kanyang panamadan. Siwat naman. Pedro, nakuha mo na ba yung pinag-uusap sa'yo? Opo nga. Ibento ko na po mga ayaw natin kayo ng umaga. Kapag ko na yung mga araw ng mga talaga sa buhay. Buti ko na yun. Bahala ako ng Panginoon sa akin ng anak. Kaya nga pala, nakita mo bang lumaki na si Danilo? Pagka ko na siyang di nakikita. Baka kung saan-saan na naman nakakawa yung anak mo. Huwag yun po siya malahan yan. Kaya nga hindi naman siya nag-iisip ko nag-aalala ko kayo sa kanya. Hindi nga man siya masahan dito sa bahay. Pedro, unawain mo na lang yung kapatid. Ama! Nandito na ako! Pedro! Hindi na pala magaling kong bakit. Saan ka na ba galing? Danilo, ano ba galing? Ama? Nasa ko sana ako magpaharap eh. Wah, hindi ang lumapit sa akin ang ganyan na mukha. Ano ba yun? May pinasag ka na naman kung gusto ng mga babae. Hindi po ba? Ano ama? Agad na natin. Ayos ko sa akin. Pagkailangan sa ibang bayan. Magkayo na rin po siya sa akin. Kahit po sa akin. Sinasabi ko ng awat, puro luhod na lang ay iisip ko. Hindi sa mga puro mali ko sa negosyo ng pamilya, balik, luhod. Tulot na mo mga pagmaliwanag ito. Ama, totoo po nga aking sinasabi. Dahil po dito, mas tulog po sana hindi na bayad sa mga bigay niyo po sa akin, ngayon din. Sus, Marioso, tama ba yung narinig ko? Gusto lang kunin ang puso para tama nga, hindi ka nakakali na rin. Alin ba, Tess, baka kung pwedeng lumayo muna kayo? Usapan ko ang pamilya ng puwit. Pedro, hindi naman sa nakikialam ako na, pero ikaw na ang tayo sa mga kapatid. Gusto mo, ikapananaman na lang namin nila. Bakit malamit po ba talaga? O i-chismis mo lang. Pedro, huwag mo yung pinararanaman ng ganyan. May isang sama ang karal. Nakas, sumasabi sa lola, ha? O siya na nga, makikita ng tao. Danilo, ano ba yung mga ito? Ang lupa na atinaasan, naggaling pa sa iyong ninuno, yan ay hindi basta kali-kalian. Yan ay bunga ng dugo at pawis. At pananalangin yan. Ama, alam ko po. At dahil po dito, nais ko po itong gamitin eh, para magnegosyo sa Manila. Nais ko din po sanang mapagtagumpayan sa sarili ko paraan. Danilo, hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Ama, kaya ganyan na po ako. Marami ng anak sa baryong ito ang sinubukan lumuwas sa Maynila. Ngunit bibihira ang may dala. Ama, pakiusap. Magdodoble kahit ako. Babalik ako dito kahit wala akong dala. Magpupunta na lupa ka sa kapatid niyo. Ama, pakiusap. Kaya ganyan na po ako. Sige Danilo, kung yan ang iyong kagustuhan, pero nais ko malaman mo na ang pananampalataya ng iyong ama, yan ang butang
Yan ang pamamana ko sa iyo. Sige, bumali ba? Gawin mo ang nais mo. Salamat po, Ama. Hindi ko kayo bibigyan. Sana lang Danilo, na hindi ka humili dito na mas may pa sa kawalan. At dumating ang araw ng pamaalam. Habang unti-unti lumalayo ang kanyang mga iba mula sa lumang niya mula pagkabata. At sa kanyang buong puso, nagsimula na rin tumagok ang kaba at pananabik. Dalawang magkasunod at damdamin. Magkasabay ng tinasal. Matapos ang ilang oras ng biyahe sa Maynila, ilang araw at ulan, dumating siya sa lugar na matagal niyang pinapangarap, ang Maynila. Subalit ibang-iba ang Maynila sa kanyang guni-guni. Hindi ito palaging makitap at maganda. Ang mga kasali puno ng mga taong nagmamadali, ng mga tindero na sumisigaw ng kanilang balita, at ng mga puso na umahalo sa hangin. Ang bawat kanto may kwento, ngunit hindi lahat ay kwento ng tagumpay. Ngunit si Danilo, dala niya ang lakas na loob na kanyang natutunan sa bukid, at ang tapang ng isang anak ng Talaan Tipolo. Sa kanyang isip, isang pangako ang paulit-ulit na sumasakit. Hindi ko bibiguin si Ama. Oh, kabayan! Bagong salta? Pansin ka? Hindi ka taga dito, no? Pansin ko, may dala kang pwede. Taga-probinsya ka, no? Oo po, taga-Ticolo. Taga-Ticolo, manalo. Dadating ko nga lang po kayo eh. Sa kanaya nga po yun, naliligaw talaga ako. Ayaw. Tanong ko kasi sana magdala ng request ng mag-Korea. Pag kayo dito, Dito siya mo tamo? Tamang-tama. Kasi kailangan kailangan dalaw magtayo sa sarili ko. Kung gusto mo, kaya na si Mama sa akin. Kung yung kikitay mo, ako ba babalik yan? naku, talaga po. Ay, Oo, wag ka kayo. Ay, wala kayo. Hindi na daw dito, no? wala ka pa rin. Ano ko? Gusto lang ako. Mukha ka? Balik ka balik. O, ano yung ito? Ay, mukhang malayo lang yung napagdaan. Mamoto ka muna kabayan. Ako nga pala si Gabi, ito naman namin kapatid. Ako ba, ako po, tawag nila sa akin, Danilo. Danilo, bagong pangalan. Hindi sa amin sila. Oo. Bagong tao ka. Hindi ka muna. Naku po, hindi po ako umiinom eh. Naku po yun sa amin mananampalataya. Pananampalataya! Kabayan, dito sa Manila, hindi ko sa pananampalataya. Dito, kailangan mo makisama sa tao. Ito ang papakita. At isa sa paraan ang pagkakasama sa pagkakaanak. Kaya, uminom ka na. May nakakilala kasi yung mga kababayan dito. Wala naman. Hindi lang ito kabayan. Libre lang naman tayo sa mga namin. Sige na nga po. Pero hindi naman po siguro mas Wala, marami. Yan ka sa mga walang nakakakita. Alam mo, Dali, may alam mo parang pagkakita kayo na. Para swerte dapat tunan. Magsayaman tayo. Ano po yan, Sugay? Naku, hindi po ako marunong. Ano ka ba? Sa Maynila na naman yan. Huwag ka magalala. Ano na naman kami? Para tulungin na rin. Madali lang yan. Kung matalo po ako. Ano ka ba? Ganyan talaga ang buhay. May natagano, may natatalo. Dito kami. Sanay na kami dyan. Siyempre, di ba ba? May dala kang pera dyan. Ah, di ba mag-negotiate ka? What if? Sabi ka mo. Wala mo rin ako sa suga. Ay, yun, saglitan lang. Pag nanalo ka, mahal ka. Lumoble, lumible. Yung negosyo, katagal pa yan. Papalwa ka. Eh, subukan mo na. Gusto mo. Uminom ko muna. Ilan? Ano ka? Isa-isa yan. Ayan. Yan, yan.
Lumipas ang buwan mula ng unang araw siya lumakad sa Maynila. Noon, si Danilo ay isang inosente at masipag na binata. Punong-puno ng pag-asa at pangarap. Ngunit ngayon, ang binatang iyan ay tila isang stranghero na lamang sa sarili niya katawan. Ang kanyang puso'y tuluyang nanghihip. Ang kanyang konsensya na dati gumagabay sa kanya ay tuluyang nang nanahimik. Ang una at nag-iisang baso ng alak noon, may bote-bote na sa baboy. Sugal na dati kinatatakutan niya, ngayon ay parang simpleng laro na lamang. Ngunit bawat talo ay bumapatak mula sa natitirang puhunan na ibinigay ng Mangruben. At ang habang ang bisyo ay naging parang hangin ang kanyang nilalakad. Ang kanyang kabuhayan ay unti-unti nalulusaw. Ang supot ng salapi na dati mabigat at puno, ngayon wala nang naman kundi mga alaala ng isang pangarap sa kanyang pinagsilayan. At nang tuloy ang maubos ang muling bating na iwan, napagtatto ni Danilo na wala siyang tunay na kaibigan. Ang mga dating nakatiti sa kanya, ngayon nakatalikod na. Ang Maynila na dati lupain ng pangarap, ang naging kulungan ng kanyang pagkawasan. Danilo! Matagal ka namin nilalab ah! Saan ka ba nagpupunta at naglalagay? Tatago sa kanyang mga pinag-usapan. Ano mo ba, Danilo, kung gaano na karami ang puta na inuwang mo sa amin? Ako po, wala naman talaga akong babayan eh. Wala na po akong makuhanan. Wala kaming pakialam dyan. Kasalanan ng paraan. Kasalanan pa ba namin yan kung wala kang makuhanan? Ang gusto namin, ibalik mo ang iyong inutang. Pakiusap mo, bigyan niyo po ko ng konting panahon. Makakakuha din ako. Wala naman tayong panahon, Danilo. Kailangan na namin yan, Danilo. Ako wala po talaga eh. Kahit ibenta ko po lahat ng mga kaya niyan, kulang pa din. Nakita mo yan, Danilo? Nakita mo yan, baboy, Danilo? Magtatrabaho sa amin. Papakainin mo at hugasan mo ang kanilang kulungan. Yan ang kapalit ng mga utang ng binigay ng utang sa amin. Yan. Dahil wala ka ng pera, wala ka na rin kwenta. Ito, magsimula ka na, Danilo. Pagbalik namin dapat manis at nakakain ng mga baboy yan. Ulit patay ka sa akin. Makain ko rin sana kahit konti yun. Baka mausap din ako. Hindi! Hindi, Danilo, ano nangyayari sa'yo? Dati sa bahay ni Tatay Ruben, kahit simpleng almusal lang, kanin na tayo, busog na ako. May tawanan, may kwentuhan, bukod sa lahat may pagmamahal. Pero bakit ko iniwan lahat yun? Iniwan ko sa tatay, si Kuya Pedro, iniwan ko lahat. Akala ko magiging masaya ako sa Maynila. Akala ko magiging matagumpay ako. Pero wala. Wala akong dala kundi kahihiyan lang. Ama, patawarin mo ako. Pinagdas ko lahat ng binigay mo sa akin. Babalik ako. At hihingi ng tawad. Nalibig na sila ng araw at ito, aking ni Danilo ang pamilyang tagaan ko. Ang mga puno ng mangga sa tulad dati tinatakbo niya noong bata pa, ngayon para mga saksi sa kanyang pagbabalik. Mahina na ang kanyang katawan, sugatan ang paa, at marumi ang damit. Pero dala niya pa, pinakamahalagang bago ang kanyang pagsisisi. Samantala, sa kabilang banda, nakaupo si Mang Ruben sa harap ng kanyang bakuna. Tulad ng dati, nakatanaw siya sa kalsada, umaasang darating ang araw na muling masisilayan ng anak. Matagal na nawala. Araw at gabi, ulan man o init, laging ganoon si Mang Ruben. Nagbabantay, nag-aabang at nagdarasal. Hanggang sa araw na iyon, may nakita siyang isang anino sa malayo. Isang pamilyang nahakbang, bagamat mabagal at mabigat, tinitigan niya ang mabuti. At sa bawat segundo,
Mas malinaw naman yun. Hindi siya nagkamali. Si Danilo yun. Hindi na siya naghintay. Hindi na siya nag-isip. Agad siyang tumakbo palabas ng bakurada. Tinatahak ang maalikabok na kalsada. Tinawid ang mga hakbang na parang walang bukas. At habang papalapit siya, kita-kita ang takot at hiya sa mukha ni Danilo. Ngunit higit pa roon, nakita niya ang mukha ng kanyang anak. Kasabit at uhaw sa kapatawaran. Danilo! Anak, ikaw mukha ba yan? Danilo! Dahil magkakakit mo ako tayo. Danilo! Masama ako tayo. Ginagawa ko lang itong binigay mo sa akin. Dahil matawarin mo ako tayo. Masama ako. Danilo, hindi mo alam kung gaano mo ko pinasya. Araw-araw, gabi-gabi, hinihintay kita. Nagdahal sa naging pagbabalik. Kaya nandito ka na. Kaya nandito ka na, pinamahalaga. Anak, buhay ka. Hindi mo kailangang mag-iisa alipin. Dahil anak pa rin kita. Anak, Danilo. Mga kasama, dahil ang pinakamagandang baro at suhutan ng aking anak at pagluto ng pinakamasarap na pagkain na sapagkat ang aking anak. Dahil ano bang ginagawa mo? Wala nang karapatan para mag-dimam. Danilo, patay ka na sa akin noon. Pero may buhay na walang tatagpuan na. Danilo, dapat kang magalak. Sapagkat iniibig kita, hindi nagbago ang pag-ibig ko sa iyo, Danilo. Mga kasama, magluto kayo ng pinakamasarap na pagkain na. Saluhan niyo ako sa aking anak. Mga kasama, ang tagal niyo. Live pa rin. Live pa rin. Ako si Danilo. Minsan ay naligaw. Minsan ay naging isang alipin ng bisyo at kasalanan. Pinili kong iwan ang tahanan dahil ang kaipangan ng panitukas. Sa dulo ng aking paglalakbay, ang natira lamang sa akin ay kahihiyan at gawa. Ngunit sa aking pagbabalik, hindi ko natagpuan ang pinto ang sarado. Kundi, mga bising na bukas at isang amang handang magparang. Doon ko naunawaan na ang kwento ko ay hindi lamang tungkol sa isang ama at anak. Ito'y larawan ng ating Diyos, Ama na nasa langit, na araw-araw naghihintay sa bawat anak na nalilito. Ang pag-ibig niya ay hindi sumusukat. Kung kapatawaran niya ay hindi nauubos. Ngunit kahit gaano palayo ang ating nilalakbay sa kasalanan, may tahanan tayong babalikan sa kanyang piling. Ngayon, anak ko, ang tunay na kayamanan ay hindi pera, hindi luho, kundi kasayahan ng mundo. Ang tunay na kayamanan ay kapatawaran ng Diyos at ang buhay na walang hanggan na inaalok niya sa lahat na nagsisi at nagbabalik. Muli, ako si Danilo at ako'y patunay na walang anak sa huli para mahalin. Walang mga kasalanan na huli para pagawain sapagkat ang Diyos, Ama, ay laging nag-iibig. So, yun lang po, maraming salamat po sa
di pa po dyan nagtatapos sa lahat. At may ihando po si ang ating kapatid na si Brother Dave na isang folk dance para sa ating Panginoon. At palakpakan po natin